Ano nga ba ang gagawin ng isang taong labis na inapi, kung sa nakikita niyang umiiral na sistema ng lipunan na kapag walang impluwensya ang biktima, mabagal makuha ang katarungan, habang ang kriminal ay nananatiling malaya? Ito ang kwento ng isang ina sa pelikulang ipinalabas noong 2012, na pinamagatang Azuma. Ang ibig sabihin ng salitang Azuma ay isang may asawang matandang babae sa South Korea. Mula nang mag-divorce, pagiging insurance saleswoman ang naging trabaho ni Jang, ganun pa man masaya si Jang na namumuhay kasama ang kanyang nag-iisang anak na babae na si Yoonjo. Subalit walang kamalay-malay si Jang na sa araw na yon ay may malagim na mangyayari sa kanilang buhay. Habang hindi pa tapos ang business meeting ni Jang, nag-aalalang napapatingin siya sa kanyang cellphone na tumatawag si Yoonjo, dahil ng mga oras na yon ay nasa labas na ng eskwelahan nito. Nagpasya si Yoonjo na umuwi na lamang mag-isa. Pero habang naglalakad si Yoonjo, isang kotse ang huminto sa tapat nito. Sinabi ng lalaking nasa loob na magkakilala sila ng ina ni Yoonjo, kaya inalok ng lalaki si Yoonjo na ihatid. Naniwala si Yoonjo at walang alinlangang sumakay sa kotse. Ilang sandali pa dumating na rin sa eskwelahan si Jang pero hindi na niya nakita roon si Yoonjo. Walang kamalay-malay si Jang, dinala na ni Kim Yong ang kanyang anak sa isang lugar. Kinuha ni Kim Yong ang hair clip ni Yoonjo para gawin niyang koleksyon. At saka nito inilagay sa isang kahon katabi ng ibang mga hair clip na galing din sa kanyang mga naging biktima. Nilagyan din ni Kim Yong ng plastik ang sahig, patunay na planado na nito ang kanyang gagawin. Sa mga sandaling iyon ay labis nang nag-aalala si Jang, 6 na oras na niyang hinahanap si Yoonjo, kaya humingi na ito ng tulong sa police station para hanapin si Yoonjo. Subalit sinabi ng pulis na baka sumama lang ito sa mga kaibigan o kaklase. Binigyan lang ng pulis si Jang ng papel para isulat ang report. Pero nagpumilit si Jang na hindi ugali ng kanyang anak ang maglaskwatsa, halatang nainis ang pulis at sinabi na lang nitong umuwi na si Jang at sila na ang bahalang maghanap. Lalo pang kinakabahan si Jang na hindi sumasagot sa cellphone ang kanyang anak. Iyon ay dahil sa sinira na ni Kim Yong ang cellphone ni Yoonjo. Nang oras na yun, nagliligpit na si Kim Yong at tiniyak nito na walang maiiwang ebidensya sa kanyang lugar. Ipinasok din ni Kim Yong si Yoonjo sa malaking bag, at iniwan na lang ito sa tabi ng basurahan. Hindi tumigil si Jang sa paghahanap, hindi niya alintana kung saan man siya dadalhin ng kanyang mga paa, hanggang makita niya na may pinagkakaguluhan ang mga tao. Nagulat siya at napatakbo nang makita si Yoonjo na walang malay. Humahagulgol ng iyak si Jang habang tinatawagan ang dati niyang asawa na si Lee para humingi ng tulong, subalit binaliwala lang ni Lee ang tawag, na abala sa mga oras na yun kasama ang kanyang sekretarya. Nagmamadaling isinugod ni Jang ang kanyang anak sa pinakamalapit na ospital, at dahil sa nagkaroon nito ng malaking sugat, kailangan itong sumailalim sa operasyon. Habang sa labas, walang patid ang pag-iyak ni Jang, at nananalangin na mapabuti ang kalagayan ng kanyang anak. Kinabukasan dumating si Lee sa ospital na binati ng doktor at mga nurse, dahil kilala nila si Lee bilang TV celebrity dentist. Pero nang makita na niya si Jang, imbes na kumustahin nito ang kanyang anak, nagalit pa ito kay Jang dahil sa public hospital dinala si Yoonjo, kung saan maraming nakakakilala kay Lee. Isang nurse ang lumapit at nagpa-autograph kay Lee. Nagtanong ang nurse kung anong sadya ni Lee sa ospital. Sinabi ni Lee na dinalaw lang niya ang isa niyang kaibigan na may sakit. Pinakiusapan ni Jang si Lee na kung maaari magpakita muna ito sa kanyang anak, malaki ang maitutulong kung makikita ni Yoonjo na nasa tabi niya ang kanyang ama. Hindi pumayag si Lee. Ayaw niyang may makaalam na anak niya ang dinala sa ospital na biktima ng pang-aabuso. Malaking kahihiyan para sa kanyang trabaho sa telebisyon, siguradong masisira ang kanyang reputasyon. Halos maiyak na si Jang sa police station, dahil nakikita niyang parang binabalewala lang ng imbestigador na si Detective Ma ang kaso. Abala ang detective sa pagsagot sa mga tawag at text sa kanyang mga inutangan. Hindi na nakatiis si Jang kaya sumigaw na siya at nakiusap, na agad sanang makulong ang taong umabuso kay Yoonjo. Ang sumunod na araw, pumunta si Detective Ma sa ospital at tinanong nito si Yoonjo kung saan siya dinala ng lalaki. Sinabi ni Yoonjo na may nadaanan silang barber shop, may korona sa tabi ng pangalan ng tindahan, at playground ng kindergarten na may swing. Umakyat sila sa hagdan, at nakita niyang may 303 sa pintuan, pinindot ng lalaki ang 9769 sa door lock, at pagpasok sa loob agad niyang napansin ang poster ng Little Red Riding Hood. Pero nang sunod-sunod nang itanong ni Detective Ma kung ano ang ginawa ng lalaki kay Yoonjo, umiyak si Yoonjo at nanginig, nahirapan din itong huminga at makikitang takot na takot, kaya agad pinatigil ni Jang ang pagtatanong ng detective. Sinabi ng detective na ganun talaga ang proseso, kailangan makuha nila ang testimonya ni Yoonjo,
para malaman nila ang tunay na nangyari. Sinabi rin ni Lee na wag na lang makikialam pa si Jiang sa imbestigasyon ng mga pulis, nang sa ganun tahimik na matapos na ang kaso at mawala na sila ng problema. Ayaw na rin ni Lee na tumawag pa sa kanyang clinic si Jiang, na baka may makaalam na iba at pati siya ay madamay sa issue. Napaisip si Jiang kung anong klaseng ama si Lee, na habang naghihirap ang kanyang anak, pansariling kapakanan pa rin ang inaalala nito. Bumalik si Detective Ma na may mga kasama, isang pulis na babae ang nag-interview kay Yunjo para hindi ito matakot. Kaya kahit kinakabahan si Yunjo, ikinwento nito ang nangyari mula nang kunin siya at ipasok sa isang apartment ng lalaki, hanggang kung ano ang ginawa sa kanya sa loob ng apartment na yon. Nanginginig na napapikit na lamang si Jiang habang nagkukwento si Yunjo, labis siyang naaawa sa kanyang pinakamamahal na anak, hinihiling niyang mahuli na sana ang taong umabuso kay Yunjo, at makulong ng habang buhay nang sa ganun wala nang iba pang mabiktima. Ganun pa man umaasa si Jiang na sa tulong ng mga pulis, mabilis nilang makakamtan ang hustisya. Pero ang hindi alam ni Jiang, isang reporter ang kumausap kay Lee. Sinabi ng reporter na alam na niya ang lahat na nangyari sa anak ni Lee, at malaking scoop kung isusulat niya ito sa newspaper. Pero pumayag ang reporter na hindi na niya ilalabas pa ang issue kapalit ng binigay ni Lee na pera. Sinabi ng reporter na kaibigan niya si Detective Ma, at nangangailangan din ng pera. Kaya nakipagkita din si Lee kay Detective Ma, at nagbigay ng malaking halaga. Ibig ni Lee na mawala ang kaso para hindi makaladkad sa iskandalo ang kanyang pangalan. Makalipas ang mahigit isang buwan, kinumusta ni Jiang ang kaso, sinabi ng detective na hindi sila tumitigil sa pag-iimbestiga. May mga sospek na silang sinusundan pero kailangan pa nila ng matibay na ebidensya, para malaman kung sino ang dapat nilang hulihin. Sa pagdaan ng mga araw sa ospital, nawala ang pagiging masayahin ni Yunjo, palagi itong tahimik at nakatingin sa malayo. Paminsan-minsan ang pagdro-drawing na lang ang libangan nito. Isang gabi, nakita ni Jiang ang drawing ni Yunjo, ang mga lugar kung saan ito dinala. Nag-research sa internet si Jiang, inilista niya ang lahat ng mga kindergarten sa syudad na malapit lang sa lugar kung saan natagpuan niya si Yunjo. Paulit-ulit na tinawagan ni Jiang si Detective Ma para ibigay ang mga listahan ng mga kindergarten, baka sakaling doon na nila makita ang apartment na pinagdalhan kay Yunjo, pero hindi na ito sumasagot. Sinubukan din tawagan ni Jiang si Lee para humingi ng tulong sa imbestigasyon ng kaso, pero ino-off lang ni Lee ang cellphone. Makalipas ang isa pang buwan inilabas na ni Jiang si Yunjo sa ospital, sinabi ng doktor na magpakatatag si Jiang, dahil kakailanganin ni Yunjo ang pag-aaruga ng isang ina. Matagal bago mawala ang trauma sa isipan ni Yunjo, maliban doon, habang buhay na mangangailangan siya ng gamot, at ang pinakamasakit, paglaki ni Yunjo hindi na ito maaari pang magkaanak. Nakangiting tumingin si Yunjo kay Jiang, habang si Jiang, pinipigilan nito na tumulo ang kanyang luha, hindi pwedeng magpakita si Jiang ng kahinaan dahil sa kanya lang kumukuha ng lakas ang kanyang anak. Sa bahay, humingi ng sorry si Yunjo, sinabi nitong kung sumunod lang sana siya kay Jiang na huwag makipag-usap sa mga hindi kilala, hindi sana masasaktan ang kanyang ina. Umiiyak na niyakap ng mahigpit ni Jiang ang anak, sinabi nitong mahal na mahal niya si Yunjo. Sa kagustuhan ni Jiang na malutas agad ang kaso, pinuntahan niya isa-isa ang mga inilista niyang kindergarten sa syudad. May dala siyang litrato ni Yunjo para itanong sa mga tao kung nakita nila si Yunjo noon, pero bigo si Jiang. Makalipas ng ilang buwan, natumbok din ni Jiang ang lugar na kanyang hinahanap, nakita niya doon ang koronang sinasabi ni Yunjo, nasa di kalayuan din ang barber shop, ganun din ang swing sa playground ng kindergarten. At tama nga ang kwento ni Yunjo, nasa malapit lang din doon ang apartment na pinagdalhan sa kanya. Kaya agad niyang tinawagan si Detective Ma, pero sinabi ng detective na umuwi na si Jiang, at sila na ang bahalang huhuli pero sa susunod pang araw sila pupunta doon, para pagplanuhan muna ang kanilang gagawin. Hindi papayag si Jiang na hindi agad mahuli ang serial pedophile, lakas loob siyang pumunta sa apartment, nang biglang bumukas ang pintuan dahil paalis na si Kim Yong. Pareho silang nagulat, pero agad nakita ni Jiang ang poster ng Little Red Riding Hood na tinutukoy ni Yunjo. Nakatunog si Kim Yong na may nakatuklas na ng kanyang lihim, kaya agad itong tumakbo papalayo habang nakasunod din sa kanya si Jiang. Dahil sa pagmamadaling makatakas, nagkamali si Kim Yong ng napasukan, kaya naabutan siya ni Jiang. Kumuha si Jiang ng magagamit niyang armas para harangan si Kim Yong. Eksakto namang may mga pulis na nakakita sa kanila. Sinabi ni Jiang na hulihin ng mga pulis si Kim Yong, dahil si Kim Yong ang umabuso sa anak ni Jiang, pero umarte si Kim Yong at sinabing nasisiraan na ng ulo si Jiang at hinahabol siya. Hindi alam ng mga pulis kung sino ang paniniwalaan,
kaya pareho silang isinakay sa mobile para dalhin sa police station. Habang tumatakbo ang police mobile, ibinulong ni Kim Yong ang ginawa niya sa anak ni Jang, sumabog ang galit ni Jang at sinabunutan nito si Kim Yong, agad na bumaba ang pulis para patigilin ang dalawa. Pero biglang tumakbo si Kim Yong at sa bilis ng takbo nito hindi na kinaya pang humabol ng mga pulis, napaiyak na lamang si Jang na tuluyan ang nakatakas si Kim Yong. Nagalit si Detective Ma sa pakikialam ni Jang sa kaso, pero sinabi ni Jang na karapatan niyang makialam dahil siya ang ina ng biktima, nagtataka siya kung bakit hindi sila kumikilos para mahuli si Kim Yong. Sinabi ng detective na wala sa posisyon si Jang para diktahan sila, kung naiinip si Jang ay siya na lang mag-isa ang umaresto kay Kim Yong. Sinabi sa Public Attorney's Office na gusto nilang tumulong, pero ang tanong kung kakayanin ng biktima na hindi mahiya sa mga tao at mahihirapan sa korte. 37% lang ang sa mga kasong ganito ang may napaparusahan, pero magaan lang na parusa. Dahil ang sasabihin nilang alibay ay nalasing lang sila o kaya nasisiraan ng ulo, kaya mabilis lang silang makakalabas ng kulungan. Mahigit 63% natatalo ang biktima dahil walang matibay na ebidensya. Ilang linggo ang lumipas nagulat ang lahat sa pumutok na balita sa telebisyon at mga newspaper, natagpuang patay si Kim Yong sa dental clinic ni Lee. Hinuli ng mga pulis si Lee at ang sekretarya nito, dahil malinaw na paghihiganti ang motibo ni Lee. Matibay ang mga ebidensyang nakuha ng mga pulis laban kay Lee, lalo na ang CCTV video na makikitang binubuhat ni Lee at sekretarya nito si Kim Yong sa loob ng clinic. Suspendido rin si Detective Ma, nakasama sa mga iniimbestigahan, at kung mapapatunayang tumanggap ito ng pera galing kay Lee, matatanggal sa serbisyo si Detective Ma at haharap sa kaso. Maging ang isang reporter na umamin na tumanggap ng pera kay Lee, ay natanggal na rin sa trabaho. Ang hindi alam ng mga pulis bago pa namatay si Kim Yong. Nawala ang tiwala ni Jang sa mga awtoridad, hindi na siya umaasa pa na makukuha ang tunay na hustisya. Nananatiling malaya si Kim Yong na nagsisilbing banta at bangungot para sa kanilang mag-ina. Wala nang ibang paraan kundi gawin ni Jang ang isang bagay na ayaw niya pero kailangan. Pinuntahan ni Jang si Choi at Park, nagbigay siya ng litrato ni Kim Yong at Lee, at malaking halagang kabayaran para sa kanyang gustong mangyari. Habang may sinusundan si Kim Yong na estudyante para biktimahin, bigla na lang sumulpot si Park at kinuha si Kim Yong. Sa sasakyan, walang awang binugbog nila si Kim Yong, kinuha ni Choi ang dugo sa mukha ni Kim Yong, samantalang buhok naman ang kinuha ni Park, sa kanila ito pinatulog. Matapos iyon ay kinalikot ni Choi ang kotse ni Lee para mabuksan, at doon inilagay sa loob ng kotse ang buhok at dugo ni Kim Yong. Nag-disguise si Jang at Choi para magmukha sila sa CCTV na si Lee at sekretarya nito. Matapos itali ng mahigpit si Kim Yong, iniwan na ito ni Choi sa kwarto at nagbantay sa labas. Habang si Jang, alam na ang pasikot-sikot sa clinic, dahil dati siyang dental technician noon sa clinic na yun bago ito na asawa ni Lee. Nang magkaharap na si Jang at Kim Yong, dinuraan ni Kim Yong si Jang, sinabi ni Kim Yong na kahit ipahuli siya ni Jang sa mga pulis, hindi siya natatakot na makulong. Marami siyang mababayarang abogado para makalabas siya agad ng kulungan, si Jang at Yoonjo ang una niyang hahanapin at papatayin. Pero hindi alam ni Kim Yong kung anong kayang gawin ni Jang, inilagay ni Jang ang gag sa bibig ni Kim Yong, saka sunod-sunod na binutas ni Jang ng dental drill ang mga ngipin at gilagid nito. Humihiyaw at nanginginig ang katawan ni Kim Yong dahil sa matinding sakit na nararamdaman. Sinabi ni Jang na ibig maramdaman din ni Kim Yong ang dinanas ng kanyang kawawang mga biktima. Kahit ilang oras na ang dumaan, nanggigigil pa rin si Jang na inilalabas lahat ng kanyang galit. Saka pa tumigil si Jang nang makitang ilang minuto na lang ang itatagal ng buhay ni Kim Yong. Habang papaalis si Jang, nawala ang bigat sa kanyang dibdib. Alam ni Jang na mahihirapan sila ni Yoonjo na bumalik sa dati nilang buhay. Pero dahil sa pananalig pa rin niya sa Panginoon, siguradong makakayanan nilang mag-ina ang lahat. Habang si Kim Yong, pinipilit pa ring makawala pero wala na siyang magagawa, ilang minuto na lang haharapin na niya ang kanyang mapait na wakas.